O, diyan nagsimula. O, tapos, pagkatapos niyan, mga bossing, eto na. Nung matapos yan, biglang-bigla si Matibag. Biglang-bigla magsisiyasat na si Matibag. Oh, wait lang ha. Oh, biglang-bigla magsisiyasat na si Matibag patungkol sa anomalya sa SEA Games. Ay, nakita mo kung gaano kapeti, gaano kaisip bata ito si Matibag. Hindi lang pinagbigyan yung gusto niya, putya nang haharas na siya ng senator judge. Sabi ko nga dito sa prosecution kung ako sa inyo, tablahin nyo na ito si Matibag kasi hindi siya makakatulong sa kaso nyo unless hindi nyo naman talaga habol na manalo sa impeachment kasi hindi kayo makakakuha ng 16. Kaya ang gusto nyo na lang mambalahura ng mambalahura. But sorry, hindi nyo kayang balahurain yung mga senador kasi sila ang may hawak ng beat. Hawak nila ang beat. Oh, so dahil hindi lang napagbigyan, ayan na, ay imbestigahan na yung SEA Games. Oh, pakinggan natin. Katanang past ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pinalagaan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang planong investigasyon ng NBI tungkol sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano kasi noon ang head ng organizing committee. May express report si Mean Los Baños. Ang ginastosang Southeast Asian Games na ginanap sa Pilipinas noon pang 2019, biglang nabuhay at sisilipin daw ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayan, sisilipin ng National Bureau of Investigation or NBI. Sabi pa ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag, malaking kaso raw yan. Malaking kaso daw. Malaking kaso. Bilyon pala yung pumasok dito na Bilyon pala yung pumasok din. Natural, budget yan eh. pera na unliquidated. Oy, unliquidated ha. Nagsabi na siya kagad. Hindi pa man siya nag-iimbestiga pero nagbibigay na siya ng mga statement. Oh, ganyan ba dapat ang investigador? Dahil lang hindi ka napagbigyan na magtestigo at ng agad-agad na hindi naman yun ang isinasaad ng batas, ganyan ka na. Paliwanag natin ha. Noong SEA Games, ng panahon na yan, si Alan Peter Cayetano, mga bossing ha, si Alan Peter Cayetano ay siya ang leader. Ito ilalagay ko na sa inyo para alam niyo. Siya ang naging head ng PHISGOC. Okay, ano 'yon? Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Okay? Magkano yung budget diyan? Ang budget po diyan ay 4.6 billion yata wait lang ikaklaruhin natin. Ang budget po diyan ay 6 billion, sorry. 6 billion ang budget diyan sa sa SEA Games. Okay? Given 6 billion hosting budget by the government. Gobyerno ni Duterte yan Out of the 6 billion, sa 6 billion na budget ng SEA Games nung panahon na yan, 2.2 billion 0.08 ang hinawakan ng foundation or organizing committee. Ano yung organizing committee? PHISGOC. Ang PHISGOC ay Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Southeast Asian Games pala yan ngayon, sa 2.8 billion na yan, na-liquidate na yan. Na-liquidate na yan at meron niyang savings na 200 million. Sa 2 billion 0.08, may 200 million na savings at ibinalik na sa national budget. Okay? 100% liquidated as of 2022. Ngayon yung 6 billion, yung 4 billion na natitira sa DBM yun. Again, liquidated and accounted for na yun. Ngayon pumapalag din ang Malacanang kasi naimbestigahan na yan nung nakaraan. Ang dami ng scrutinization na nangyari diyan at walang nangyari doon sa mga pag-scrutinize nila. Maayos, tsaka Diyos ko naman, panahon ni Pangulong Duterte ito. Wala mang korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte. Tsaka si Pangulong Duterte noon, tutok na tutok siya dito. Ang galing nga nang nangyari sa mga atleta natin noon World class, state of the art. Yung mga stadiums diyan, yung cauldron na yan, ginawa yan ng isang national artist at if I'm not mistaken, donation pa yung pinangpagawa ng cauldron na yan. Kaya nga, napahiya sila kasi sabi nila, yung kaldero na yan, magkano yan? Hindi nila alam. Tanga, walang pera ng Pilipinas ginastos dyan. At eto pa mga bossing ang humawak ng mga proyekto dyan, okay, construction, lahat-lahat, kontrata, alam nyo ba kung sino? Si Vince Dizon. Okay. Si Vince Dizon po ang BCDA CAI.
O, tas ang chair, si Garcia. O, si Greg Garcia, ang chair ng BCDA. Okay? Ngayon, si Greg Garcia, ngayon ay communications consultant ni BBM at ni First Lady. Tapos, si Vince Dizon, nasa DPWH ngayon, sa kampo ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, kung aiimbestigahan ni Matibag ito at si Cayetano lang idadamay niya, hindi pwede yun. Kasi kung iaabsuelto ng Malacanang si Greg Garcia at saka si Vince Dizon, dapat iabsuelto rin nila si Alan Peter Cayetano. Bakit? Kasi si Alan Peter Cayetano, 2 bilyon lang sa 6 na bilyon yung budget na napunta sa kanya for the SEA Games itself. At manakatipid pa siya ng 200 milyon na ibalik na yun sa budget ng Pilipinas. Tanga. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi natin eh. Yan ang sinasabi natin kapag kapag masyado kang bilib sa sarili mo eh. Hindi mo alam na may mga kasamahan ka na madadali rito. Katulad dyan, yung inimbestigahan niya yung mga properties ni Mike Defensor. Hindi niya alam, kasabwat si Tulfo sa mga properties na yun. Si Rapi Tulfo. Yung may-ari nung sinasabi niyang beer house, pucha yan, di umano. May share si Rapi Tulfo dun. Diyos mio. So hindi niya alam kung sino yung mga masasagasaan niya. Ngayon, gusto niyang imbestigahan ito. Hindi niya alam na yung dalawa sa mga aso ni BBM ngayon, yung pwedeng tatamaan nitong gagawin niyang mga kabulastugan. Kaya pag ito gumawa ito ng mga istoryahe, nagpropaganda ito, putsang ina, hindi talaga siya palulusutin ni Alan Peter Cayetano. Kaya ang lakas ng loob ni Alan Peter Cayetano kasi kumpleto siya ng mga dokumento tungkol diyan eh. Hiniring pa yan sa Senado. Hiniring pa yan sa Senado. Mataming debate ang nangyari dyan. Lumusot yan. Walang naging problema. Sobrang ganda ng accommodation natin. Sobrang ganda ng mga nagawang mga mga stadiums dyan sa Clark. Lahat ng mga structure sa Clark, mga bossing, si Vince Dizon yan. Para si Vince Dizon at saka si Art Togade ang may-ari ng buong Clark na yan. So, ang tanong, yung mga contractor dyan, kanino yung mga contractor na gumawa ng mga, si Alan Peter Cayetano karpintero dyan? Hindi naman. Ang karpintero dyan, sila Vince Dizon. So kapag ka in-implicate mo, gumawa ka ng fake news tungkol dyan sa mga cauldron na yan, sa SEA Games na yan, pag gumawa ka ng katarantaduang report dyan, damay si Vince Dizon dyan, yari ka. In love pa naman si Bongbong Marcos dyan. Kapag kainaway niya si Vince Dizon, baka lumabas lahat ng mga baho ni Bongbong patungkol sa pagnanakaw sa DPWH. Lagot ka. Your opening ay can full of worms. Kaya, sir, hindi, maganda na rin. Imbestiga mo na. Imbestiga mo na para matapos na. Pero na-imbestigahan na yan, tapos na yan eh. Tangina niyan. Masyado ka kasing epal, sir eh. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na ibinayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Bagamat walang pinangalanan si Matibag, ang chairman ng organizing committee Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka baba na